LGUs po ay in direct contact sa probinsya hanggang sa region po. At doon po natugunan natin yung mga pangangailangan nila na immediate. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa burol ng mga nasawing tauhan ng Philippine Air Force. May live report si Dayan Layar. Yes, Omar, personal na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines sa Philippine Air Force o PAF Mortuary sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City ngayong araw. Nagbigay galang ang Pangulo sa mga nasawing sundalo ng Super UV helicopter na bumagsak sa Agusan del Sur habang nagsasagawa ng rapid damage assessment and needs analysis matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Sinalubong ang Pangulo ni Major General Pablo Rostria, Acting Vice Commander ng PAF, kasamang iba pang matataas na opisyal ng PAF. Personal na nakiramay ang Pangulo sa naulilang pamilya ni na Captain Polly Dumagan at Second Lieutenant Royce Luis Camigla na nakaburol sa PAF Mortuary. Sa pagdalaw ng Pangulo, nag-alay ito ng dasal at kinilala ang tapang at dedikasyon ng mga nasawing sundalo na nagbuwis ng buhay para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Nauna namang naiuwi sa kanilang mga probinsya ang mga labi ni na Sergeant John Christopher Golfo at Airman First Class Erickson Merico. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat. Live report ni Dayan Layar. Magat Dam nagpakawala na ng tubig bilang preemptive measure sa gitna ng inaasahang pagpasok ng bagyong Uwan. May ulat si Alvin Baltasar. Ipinahayag ni National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen na nagsasagawa na sila ng preemptive release sa Magat Dam. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Guillen na bahagi ito ng kanilang paghahanda para sa paparating na bagong sama ng panahon. Ipinunto naman ni Guillen na tansyado nila ang dami ng tubig na pakakawalan gamit ang Smart Weather Forecasting System. Sa pamamagitan na niya nito ay napo-forecast ang volume ng babagsak na tubig sa mga catchment areas, kaya kung tutusin ay walang tubig na naaaksaya. Bukod dito ay namamaximize din ang Guillen nila ang maximum level ng mga dam dahil sa nasabing teknolohiya na makapagbibigay anya ng patubig sa mga magsasaka. Pakinggan natin si NIA Administrator Eduardo Guillen. As of today po, nag-preemptive release na po tayo sa ating dam sa Magat. Ano po? Pero itong pantabangan naman natin ay malayo po mapuno yan eh. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ating panghuling balita, SALN Review Committee ng Kamara magpupulong sa susunod na linggo. May ulat si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas Report. Inihayag ni Quezon VP Representative Mark Enverga na magpupulong sa susunod na linggo ang House SALN Review Committee upang dalakayin ng mga umiiral na patakaran hinggil sa paglalabas ng SALN ng mga miyembro ng Kamara. Ayon kay Enverga, Vice Chair ng komite, ito ang magiging unang pulong nila matapos ang congressional break. Sa naturang pagpupulong, inaasahan nila makatanggap muna ng briefer mula sa House Secretariat ukol sa nauna ng panuntunan sa paglalabas ng SALN noong 2016 bago simulan ang aktwal na diskusyon sa posibleng pagbabago sa mga alituntunin. Bagamat wala pang timeline, umaasaan niya ang komite na matapos ang policy review bago matapos ang taon at ang magiging panukalang patakaran ay isusumiti pa rin sa plenaryo para sa pinal na pag-aproba. Maaari ring matalakay sa pulong ang panawag ni Akbayan Porte List Representative Chel Jokno na isa publiko yung SALN ng mga mambabatas na nasasangkot sa issue ng flood control, partikular na si dating Ako Bicol Porte List Representative Elizalde Co. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.